tutorial video dinhi nga video atong itakal ang duha ka importante nga loops ni Java, particularly ang while loop ug ang do while loop. So importante kaning duha nga loops ni Java para sa pag-process og data, pag-handle og user inputs ug pag automate og mga repetitive nga tasks. So proceed ta. Ang una na to i-discuss ani nga video kay ang while loop. A while loop is a control structure that allows you to repeat a task a certain number of times. Mo ni ang iyang syntax. When executing, if the Boolean expression result is true, then the actions inside the loop will be executed. This will continue as long as the expression result is true. So, as you can see sa iyahang syntax, while, line condition. Samtang tinuod, balik-balik ko niya ga-execute na code of block. Dayon, muhunong ra siya og execute ani nga block of code kung false na ang condition. So, nata example sa next page. So, ang nahitabo dire sa first line, iyang gipangalan ng iyang code. Sa second line, nag-set siya og main method. Sa third line, nag-initialize siya og variable, ang value kay 10, then ang data type kay integer. Then sa fourth line, nag-set siya og condition. Dinhi gi-evaluate kung si x ba daw mas gamay kang 20. Then if true, mo execute ni nga block of code. So let's say, si 10, ang initial value ni x, mas gamay ba daw kuno kang 20. If true, since true man, iyahang i-print si 10 una. So as you can see here, i-print niya si 10. Dayon, iyahang increment, pasabot dungagan og 1. So si 10 karon, dungagag 1, mahimo ng 11. Then, ipass na po niya balik sa condition para i-check if si 11 ba daw mas gamay kang 20. And true man, i-print na po niya si 11. As you can see here, dayon, iyahan na po dungagan og 1. And so on, muhunong lang ni siya pag false ng condition. If maabot na siya sa 20, so false na ni nga condition. Okay, so nako giandam diri nga code para mas masabtan gyud nato ang flow sa while loop. Okay. Wait. Okay. So, mo ni ang sample code. Okay. So, sa pinakauna nga line, akong gipanganlan ang akong code. Sa second line, nag-set ko og main method. Sa third line, nag-initialize ko og variable nga I. Ang value niya kay 1, then ang iyang data type integer. Sa fifth line, dinhi na ang atong condition. So, gi-evaluate niya kung si I ba daw kuno mas gamay or parehas kang 5. Dayon, if tinuod ni, i-print niya ang value ni I, dayon ay pa niya dungagan og 1. So, okay, let's see. Ang value ni I, or ang initial value ni I nga 1, mas gamay ba daw or parehas kang 5? So, mas gamay man, tinuod. So, i-print niya una si 1. Dayon, ay pa niya dungagan og 1, mahimo ng 2. Dayon, ipas na po niya balik din sa kondisyon. Dayon, i-check na po niya if si 2 mas gamay or parehas ba gyapon kang 5. And so on, hangtod sa ma-false ni nga condition. So, let's try i-run na to siya. Okay. So, you can see, 1. Iba tinuod nga si 1 mas gamay kang 5. So, giprint niya una si 1. Dayon, giada na po og 1. So, mahimo siyang 2. Then, gi-check na po usab kung si 2 mas gamay or parehas kang 5. Then, true man, giprint na po niya si 2. Tungaga na po og 1, mahimong 3. And so on. Hangtod sa ma-false ang condition, ay pa siya mo puno. Okay? So, nakoy ipakita ang flowchart ninyo din hi-up para mas masabtan nato ang flow sa kini nga code. Okay, so give me a minute. Okay. So, okay, so mao ni ang flowchart. Wait. Wrong. Kinada ito. Okay. So, ang nahitabo din sa flowchart, mao ni ang ga-describe sa flow sa ato ang code. So, ang pinakauna, ga-start ta. Sa second, ga-set ta og value ni I, which is 1. Dayon, gi-evaluate niya kung si I, ang value ni I, mas gamay ba daw or parehas kang 5. Then, if tinuod, magdungagan niya og 1 ang value ni I. Dayon, i-check na po niya balik kung mas gamay pa ba gihapon kang 5 ang updated nga value ni I. Then, if false na, ay pa siya mo end. So, inga na ang concept sa loop. As long as tinuod ang condition, magbalik-balik siya o perform. Dayon, if false na, ay pa siya mahunong.
So that's it for the while loop. Let's proceed to the do while. Okay, let's have the do while loop. A do while loop is similar to a while loop except that a do while loop is guaranteed to execute at least one time. Muna ang iyang syntax. So, ang kalahian lang sa while ug do while loop kay ang while check una ay buhat. Dayon ang do while buhat una ay check. So, bisan pag false ang kondisyon kay mobuhat man siya una, guaranteed nga maka-execute siya ka isa. While sa while loop, pag false siya dili gud siya mobuhat. Okay? So, nata example nga code sa next page. So, ang nahitabo sa first line, atong ipangalan ng ato ang code. Sa second line, nag-set ta og main method. Sa third line, nag-initialize ta og variable nga x. Ang iyang value kay 10 and ang iyang data type kay integer. Then, dinhi sa fourth line, set ta og condition. So, ang mahitabuan ni, i-print niya ang initial value ni x, which is si 10, dayon ay pa niya dungagan og 1. Dayon, ipasa niya sa condition if ang initial value ni x nga 10 mas gamay ba daw kang 20. Dayon if true, palikon niya buhat, i-print na pud niya, dayon increment. Okay? So, kaya na to. Si x nga equals to 10, print niya una, dayon dungagan og 1, so mahimo ng 11. Then ipas niya dinhi sa kondisyon. So si 11 ba daw mas gamay kang 20. So tinuod man i-print niya una si 10, okay? Then pag increment, i-check din niya if mas gamay ba daw si 11 kang 20. Then true man, balik na pud siya dinhi ang line. So i-print na pud na si 11, dayon ay increment, then pasa na pud diri sa kondisyon. Okay? So mo na i-flow sa ato ang code. Then ako igandam diri nga sample code para mas masabtan nato ang flow sa do while. Okay. So let's have our sample code. So sa first line, atong gipanganlan ang ato ang code. Sa second line, set ta og main method. Then sa third line, nag-initialize ta og variable nga I, ang iyang value kay 1, then ang iyang data type integer. Then sa fifth line, dinhi na nisulod ang atong kondisyon. So ang nahitabo diri sa sixth line, iyang i-print una ang initial value ni I na si 1. So i-print niya una si 1. Kaya ni increment. Increment pasabot dungagan og 1. So si 1 karon mahimo ng 2. Dayon ipasa din niya dinhi sa kondisyon. Si 2 ba daw mas gamay or parehas kang 5. So tinuod man nga si 2 mas gamay kang 5, i-print na pud niya si 2. Balik na pud siya dinhi nga line. Dayon increment na pud. So si 2 karon mahimo ng 3. Dayon ipasa na pud niya dinhi sa kondisyon. Si 3 ba daw mas gamay or parehas kang 5. So kay tinuod man, balik na pud siya dinhi nga line, print na pud niya, then increment mahimo ng 4 and so on. So muhunong lang niya siya pag ma-false na ang kondisyon. So i-try nato ni siya og run. Okay. As you can see, 1, 2, 3, 4, 5. Ang nahitabo, i-print niya una si 1. I-increment, nahimog 2. I-check if si 2 ba daw mas gamay or parehas kang 5. So true man, i-print na po niya si 2. So morning nasa second line din Dayon, increment na po, mahimo ng 3. Dayon, i-evaluate kung si 3 mas gamay or parehas kang 5. Then true man, so balik na po siya dito sa print. So i-print na po niya si 3. Morning na 3 din Then increment na po, mahimo ng 4. Then, gi-check na po niya is si 4 mas gamay or parehas kang 5. So, tinuod man, print na po niya si 4, dayon increment, may mong 5. Dayon, pag abot, nga mulapas na siya sa 5, ay pa siya mahunong kay false naman ang kondisyon. So, that's it for the Java while and do while loop. Thanks for watching, and we will be proceeding to the while loop of Python. So, hello everyone, we're back with the Python while loops. So, what you know, while something is true, repeat your actions. So, samtang tinuod ang kondisyon, balik-balik ko niya o execute ang block of code. Example, while you are not facing a wall, walk forward. So, samtang tinuod pa siya, padayon lang. While you are facing a wall, turn left. So, if false na, stop. That's the concept of loop. Then, sa third page, mo ni ang flow sa while loop. Mo ni ang while condition. So, if true ang while condition, mo execute ni nga block of code. Gayon mo balik na po siya din I-evaluate na po niya. So, kung true, mo balik ra gyapon siya execute magpabalik-balik lang siya. Then, if false, mo end na siya. Okay? So, Python while loop template. Mo ni ang syntax. Okay? What's happening above? If the condition is true,
then the code in the while block runs. At the end of the while block, the computer automatically goes back to the while condition line. It checks if the condition is true, then repeats the while block if it is. So, as gingon diri samtang tinuod ang condition, then ma-execute di nga block of code. Dayon, after ma-execute ani tanan nga block of code, mobalik siya evaluate sa condition. Dayon, if tinuod, mobalik na po siya execute sa block of code. So, samtang tinuod, magbalik-balik ra gini siya. Okay? So, next page. How do we loop count? How do we run our loop a specific number of times? Before I forget, kini day siyang presentation, halos basic lang gid ang ganang yan na-explain din niya. Halos mga simulation, mga codes nga pwede nato i-try. No? So, okay, how do we loop count? How do we run or loop a specific number of times? So, ang loop, kung wala kay gihatag nga limit sa iya, dili gid siya muuntang og loop. So, magbalik-balik ra gid na siya. But here, gi-state nga naa siya counter. Loop counters, variable lang na siya. Okay, so limit the while condition using the loop counter. The variable counts the number of times you run. So let's try this out. Okay, so based sa nakita niyo yung output, 0 to 4. Explain na kung saan nahitabo niya. Initialize ka og variable nga x, then i-evaluate nimo kung ang value ni x mas gamay ba daw kuno kang 5. So samtang tinuod niya siya nga condition, i-print niya pabalik-balik si x. Dayon i-increment. So si 0 ba daw kuno mas gamay kang 5. Tinuod, i-print niya una si 0, then dungagan niya og 1. Si 0 karon mahimo ng 1. So ibalik na pud niya check kung si 1 mas gamay ba daw gihapon kang 5. So kay tinuod man i-print na pud niya si 1. Dayon increment na pud mahimong 2 evaluate tinuod nga mas gamay si 2 kang 5 print na pud si 2 increment mahimong 3 and so on. Hangtod sa ma-false ni siya. Kaya pa siya mag-stop. Okay? Let's go back to the slides. Loop counting example. Okay, let's have another code. So, okay. So, as you can see, na-loop ang word ni hello. Nagpabalik-balik siya og print. Kay, samtang tinuod nga ang value ni x mas gamay kang 5, ibalik-balik niya print ang hello. So, mautang na hitabo dito sa output. Another example. Okay? Samtang si x mas gamay kang 10, iyahaning buhaton. Okay, let's skip that. Another example. Okay, x is equal to 1 and n is equal to 1,000. So, samtang si x mas gamay kang n, i-print niya si x. Dayon, iyahaning buhaton. Ang value ni x, i-multiply kang 2. Okay? Let's try. Here's another example. Ga-set or ga-initialize ta og value ni x og n. So, evaluate na to. Samtang si 0 mas gamay kang 1,000, i-print niya si 0. Dayon, iyahang i-multiply ang value ni x which is 0 kang 2. Then, ibalik na po niya evaluate 0. 2 multiplied by 0 is equal to 0. So, mas gamay kapag siya kang 1,000. So, magbalik-balik na siya. Tara na to, Bran.
Okay? So, magbalik-balik na siya og execute. Since true man per me, since 0 man per me, sa unsa nga number imong i-multiply kang 0, 0 gid ang result. So, true gihapon nga si 0 less than kang 1,000. So, magbalik-balik ka gini siya. Okay? So much for that. I think maulang to ang dapat nato i-discuss sa loop. The last page would be how do we exit a loop? Okay? So, block of code, tie and break. That's how you exit a loop lang. I will not be explaining it further since dali naman ka na siya tun. Magbili na lang kong activity sa inyo sa Java, while and do while loop. So, okay, let's go back. Here, pwede rin ninyo siya i-pause if gusto mo mo try ani niya paghimo. Okay? That's all for this video. Thanks for watching.